Kaya kaibigan, walang makapagbabago sa buhay ng tao, maliban lamang kung ang Panginoong Hesukristo ay sumasa tao. Kaya ang susi sa oras na ito, kaibigan, hindi po relihiyon. Hindi po ang unang requirements upang ikaw ay maligtas. Hindi po ikaw ay aanib sa relihiyon, kundi tanggapin mo ngayon ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Hindi po relihiyon. Hindi po ang unang requirements upang ikaw ay maligtas. Hindi po ikaw ay aanib sa relihiyon, kundi tanggapin mo ngayon ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Sa oras na ito, mga kaibigan, atin pong pag-aralan yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa Biblia, sapagkat importante po ito, mga kaibigan. Kasi po sa mundo ngayon, mga kaibigan, ay talagang dumadami po yung mga tao na nagsasabi o nangangaral tungkol po sa salita ng Diyos. Kaya dapat lang na atin pong ipaglaban yung ating pananampalataya. Kasi mayroong iba't ibang mga pananampalataya ng tao. Iba-iba yung pananampalataya ng tao, mga kaibigan at mga kapatid, no? Yan po yung isa sa ating mga pag-uusapan, at yung tungkol po doon sa relihiyon. Yung tungkol po sa relihiyon na sinabi po ni Back to the Scripture, hindi na daw kailangan ang relihiyon kasi daw, mga kaibigan, ay wala naman daw sinabi na maligtas ang may relihiyon, kaya hindi kailangan ng kaligtasan ng relihiyon. Alam niyo, mga kapatid, ang relihiyon po ay kailangan sa Biblia, ay sa ng tao, mga kaibigan. Kailangan. Kasi po yung relihiyon, ayon sa Biblia, meron po akong ipakitang video ni kapatid na Eli tungkol po sa relihiyon. May nagtanong po sa kanya na kung kailangan ang relihiyon sa kaligtasan. Tamang-tama itong video na ito, mga kaibigan, na aking ipa-play mga kapatid sa inyo. Tamang-tama po ito para makita natin yung kahalagaan ng relihiyon. No? Napakahalaga po ang relihiyon sa isang tao. Heto po, mga kaibigan, may nagtanong sa ating kapatid na Eli tungkol po sa relihiyon. Sana po ay mapakinggan niyo po ito, no? Ito po. Rosal, isa pong Katoliko. Sige po, kapatid. Magandang gabi po, brother. Sa dinami-dami po ng mga relihiyon po ngayon, tila po nag-aaway-away po, nagtatalo-talo po. Sa inyo pong palagay sa bandang huli, meron po bang mananaig sa mga ito kung meron man? At sa tingin niyo po ba, ang religion po ba ay kailangan po natin ng religion para maligtas tayo? Or kahit meron lang tayong paniniwala sa Diyos, maliligtas tayo? Yun lang po. Salamat po. Alam mo, kapatid, salamat sa pagdalo mo, kapatid na Philip. Unang-una, ang Diyos ang Salamat, kapatid na Milo. nagturo ng relihiyon. Ang tawag sa Biblia sa relihiyon, yung salitang Grego sa original na salita sa Biblia, threskia. Ang kahulugan ng threskia, pakilagay sa screen, ay ceremonial observance, religion, worshiping. Ang threskia, pagsambayan. Pagsamba na tama. Relihiyon na tama. Ceremonies na tama ayon sa Biblia. Kaya, kailangan ba ang relihiyon? Abay, ang may sabi ng relihiyon ang Diyos eh. Siya nga ang kailangan nating sambahin eh. Kaya, pagka susunod tayo sa Diyos, kailangan natin sumamba sa Kanya, kailangan natin ang relihiyon. Yung tamang relihiyon o tamang pagsamba. Kailangan yon para tayo maligtas.
Ang Diyos ang may formula ng tunay na relihiyon eh. Yes. Nababasa sa Biblia ang kanyang mga itinuro para maganap yung pagsamba o relihiyon na itinuro niya sa Biblia. Mula sa panalangin, pagluhod, klase ng panalangin, kung ano ang sasambahin, kung paano mananalangin, kung paano mamumuhay, kung paano magdadala ng pamilya, kung paano, every way of life. Yun ang religion sa Biblia. Religion is a way of life. It is inevitable for salvation. Kailangan natin yun. Yun turo ng Diyos. Ang kabuuan nun, yun ang nagre-represent ng way of life o ng relihiyon ng isang tao. Oh? Kaya kailangan yun, kapatid. Hindi yung ideya ng iba. Kung hindi na kailangan niya iglesia, hindi na kailangan niya relihiyon. Ba't nagtayo ang Diyos ng relihiyon? Ba't nagtayo siya ng iglesia? Di naman pala kailangan. Punta ka sa bukid. Nakita mo, mga damo, may mga siit, may mga makahiya. Nung bata ako, tuntua ako doon sa makahiya. Pagka hinipo mo, titiklop siya. Tuntua ako, lahat ng makahiya, hinihipo ko. Sabi ko, nararamdaman nila, no? Sabi ko, sa loob-loob ko. Nung lumaki-laki ako, sabi nung lola ko, anak, kumuha ka nga ng makahiya. 7 puno ng makahiya. Aanin mo, lola, yung makahiya. Ang ate mo hindi dinadatnan. Hindi nireregla. Papainumin ko ng makahiya. Yung palang makahiya, pagka nadidilay ang regla, pwede palang panggamot yon. Nung ko lang nalaman, yung makahiya pala, meron palang silbi yun. At nung nag-alaga kami ng kambing, paborito pala ng kambing yung makahiya ang kinakain. Maraming tinik yun eh. Doon sa nguso ng kambing, walang tinik-tinik doon. Kinakain niya yung makahiya. Pati damo kinakain. Isip ko, lahat pala ng nasa mundo, kailangan. Kung yung makahiya, kailangan. Yung pakayang iglesia, yung relihiyon na pinamuhunanan ng dugo ni Kristo, 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nabayubay sa krus si Kristo, binili niya ang iglesia ng Diyos, yung iglesyang nasa Biblia. Binili niya ang ating kasalanan para tayo maligtas. He redeemed us from our sin. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Yun ang relihiyong itinuturo sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia Adventista del Septimo Dia. Wala sa Biblia yon. No? Ang kaisa-isang relihiyon na nasa Biblia, ang iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Basahin mo sa lahat ng Biblia, andun yan. Wala na lang kung panahon, marami pa naghihintay, 2 pa eh. Lahat ng mga Biblia, basahin mo, nagtatag ang Diyos ng relihiyon o ng iglesia at doon niya itinuturo ang tamang pamumuhay sa iglesia ng Diyos. Doon itinuturo ang tamang pamumuhay, a way of life. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Kung ano ang dapat ugaliin ng tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Kaya pag naanib ka sa iglesia, tuturuan ka ng way of life, ng relihiyon. Ang isang kahulugan ng relihiyon, kapatid, galing sa salitang Latin na religare. Ang kahulugan ng religare ay para itali uli, itali. Kasi yung re, muli, again.
Yung ligare means to bind. Religion means to tie again. Itatali uli tayo sa Diyos. Napahiwalay kasi tayo sa Diyos eh. Nawala yung legion between man and God sa kay Adan at kay Eva, naputol. Pinutol ng pagsalangsang ni Eva at ni Adan. Yung legion between God and man, ang pagkakaisa ng Diyos at ng tao, naputol dahil sa ating kasalanan. Kaya doon pumapasok yung salitang religare, religion. Agkaroon uli ng legion between man and God. Kaya kailangan yon kapatid. At ang tinuturo ng Bibliang relihiyon ay ang kung paano ka mabubuhay sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Naunawaan mo yung kapatid na Philip. Salamat kapatid na Philip. Hindi ko kasi matatapos, wala na tayong oras eh. Sino-shortcut ko na, may nag-iintay pa kasing iba. Nanyayahan na lang kita bukas kung pwede. Balik ka dyan sa lugar at meron tayong indoctrination sessions. Pag-aaralan natin ang mga aral ni Kristo para matuklasan natin yung totoo, kung itinuturo ba ito sa ating relihiyon o kung tayo pinagkakaitan ng mga pastor. Marami kasing pastor ngayon magnanakaw eh. 23:30 ni Jeremias. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Merong mga propeta o mga ngaral, ninanakaw ang wika ng Diyos ang aking salita sa kanyang kapwa. Hindi nila tinuturo. Dinideprive nila yung mga tao ng salita ng Diyos. Yun naman ang ginagawa namin. Yung hindi tinuturo ng iba, tinuturo naman namin. Yung hindi nila pinapangahasang banggitin, binabanggit namin. Kaya ang tawag dito, Bible exposition eh. At yun namang mga pag-aaral ng doktrina para ma-realize nyo kung narinig nyo na ba ito sa pare, narinig nyo ba ito sa pastor ni Manalo, narinig nyo na ba ito sa Batista. Mag-uumpisa po tayo bukas, naanyayahan ko kayo. Sa Lunes. Sa Lunes pala. Yan ay ng mga 12, 14, 15 gabi. Maririnig nyo ang aral na hindi naririnig sa lahat ng... So ayan po. Kung meron po kayong komento o meron po kayong reaksyon diyan po sa sinabi ng kapatid na Eli tungkol po sa relihiyon o tutol kayo, pwede po kayong pumasok para tutulan yung ating ipinakita o ipinahayag na video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa relihiyon. Na kung saan mga kaibigan, yung relihiyon ayon sa kanya. Kaya tama si si kapatid na Milo yung debate nila kay Back to the Scripture diyan po sa comment section sa baba mga kaibigan tungkol po sa relihiyon. Na si Back to the Scripture, hindi daw kailangan sa kaligtasan ng relihiyon. Napakalinaw po mga kaibigan na ang relihiyon, ayon sa ating napakinggan, mga kaibigan at mga kababayan, yung relihiyon ay pagsamba. Kung hindi ka magrelihiyon, ibig sabihin na ayaw mong sumamba. Paano ka maligtas kung hindi ka sumamba? Na yun po ang meaning ng relihiyon. Kasi ang nakatatak po kasi sa ating isipan, kung tinutukoy natin, tinutumbok natin yung salitang relihiyon, sekta agad yung pupunta sa isip natin. Na kung saan, kapag tinatanong po yung relihiyon, anong relihiyon mo? Ako po ay Sabadista. Ako po ay Iglesia ni Cristo. Yun ang pumapasok sa atin, mga kaibigan, mga kababayan, na para bagang yung relihiyon ay yung sekta. Hindi po mga kapatid, no? Yan lang kasi ang nakasanayan natin. Pero ang ibig sabihin po pala ng relihiyon, ayon sa ating napakinggan, mga kaibigan at mga kababayan, yung relihiyon po, ayon dito sa ating nakita na ipinaliwanag ng kapatid na Eli, ang relihiyon ay
mula sa Griego, treskia o pagsamba sa Ingles, no? Sa Latin ay religare. Sa English naman ay religion. Yung religion po, ayon dito sa nakasulat, ay religion means to tie again or to bind again. So, kailangan natin ang relihiyon para yung ating relasyon sa Diyos ay madugtong. Alam nyo, isa pa sa aking napag-aralan tungkol po sa relihiyon, mga kababayan, ay yung relihiyon po, mga kapatid, siya yung nagdugtong ayon sa paliwanag dito po sa ating screen, mga kaibigan. Ang MCGI ay unti-unti ng napapatunayang hindi sa Diyos ang MCGI. Ayan. Yan po yung komento ni kapatid na Dajon, no? Ngayon, ituloy po natin. Yung relihiyon, yun po yung nagdugtong. Yun po yung nagdugtong. Magdugtong sa atin, sa Diyos at sa tao. Alam niyo po ba, mga kaibigan at mga kababayan, kung sino ang inutusan ng Diyos upang magdugtong yung ating relasyon mula sa Diyos na naputol? Dito sa libro ng Unang Timoteo Kapitulo 2 sa versikulo 4, sabi dito na siyang may ibig ang Diyos. Ang Diyos, ibig niya na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Bakit? Naputol naputol po yung relasyon ng tao at saka sa Diyos. At mga kaalam ng katotohanan, yan ang ibig ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, inutusan niya ang kanyang anak. Para saan? Upang mamagitan mula sa naputol na relasyon ng tao sa Diyos, si Kristo ang naging nagdugtong sa verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang namagitan. Siya yung nasa gitna. Siya yung nasa gitna. Doon sa kabila at sa kabila, siya yung nagdugtong. Siya yung nagdugtong yung relasyon natin sa Diyos para ma-connect tayo sa Diyos. Ang Diyos Ama, inutusan niya yung kanyang anak, mula sa langit, bumaba. Kaya sabi ni Kristo, bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban yaong nagsugo sa akin. John chapter 6 verse 38. So bumaba siya mula sa langit, and then siya po yung inutusan ng Ama upang magdugtong yung relasyon ng tao sa Diyos na napinutol ni Satanas. Siya yung nagdugtong muli, mga kababayan. Si Kristo po yon. Si Kristo yung nagdugtong sa ating relasyon sa Diyos. Kaya lumalabas isang ibig sabihin ng relihiyon si Kristo. Si Kristo. Kung si Kristo, mga kaibigan, wala sa buhay mo, paano ka maliligtas? Back to the scripture. Paano ka maliligtas kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao? Kapatid na Dajon, andyan naman yung link para mayroon po akong makausap. Pwede kang makipagtalakayan sa akin.
Hindi naman ito away. O kung sino yung gustong pumasok, mga kaibigan, yung gustong tumutol. So nakita natin dito na kailangan talaga sa kaligtasan ang relihiyon. Na ibig sabihin, yung relihiyon, siya yung magdugtong sa atin, sa Diyos at sa tao. Yung relihiyon po kasi, gawa po yun. Pananampalataya, gawa. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yun po yung magtutulak sa iyo para gumawa ng mabuti. Sa Efeso Kapitulo 2, sa versikulo 14, sabi dito, si Kristo po yung namagitan, no? Unang-una, tayo ay mga hentil. Umpisaan ko sa 11. Kaya nga, ilagay ko lang sa screen, mga kaibigan, para makita po ninyo yung aking binabasa. Sabi dito, kaya nga, alalahanin ninyo na kayo'y noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. So tayo, mga kaibigan, mga hentil, wala tayong kautusan o batas na pagtutuli, no? Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Tama naman, kasi ang hentil ay walang kautusan mula sa Diyos, no? Mga kaibigan. Na mga di kabilang sa bansang Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Yan po ang kalagayan ng mga hentil dati. Pero dito sa verse 13, datapwat ngayon, kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So yung dugo ni Kristo o si Kristo, mula sa malayo tayo sa Diyos, siya ang naglapit, siya yung nagdugtong sa pamamagitan ng kanyang mga aral o doktrina, sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So si Kristo po, mga kaibigan, siya po yung nagdugtong sa Diyos at sa tao. No? Siya po yung nagdugtong sa Diyos at sa mga tao. Kaya maliwanag sa atin, mga kaibigan, na ang isang interpretasyon ng relihiyon ay si Kristo. Kaya kailangan talaga ang relihiyon para sa ating kaligtasan. Kasi mga kaibigan, mga kababayan, si Kristo po yung inutusan ng Ama upang magbahagi o mangaral ng ebanghelyo ng Diyos, mga kapatid. So, yan, napakalinaw yan, ano? Malinaw yan, mga kaibigan. Andyan po si kapatid na Dajon, ang ating guest dito sa ating programang Expose the Truth, na ang title ay Ipaglaban Mo ang Pananampalataya Mo. Ngayon, ayon kay Dajon, mga kababayan, ay hindi maliligtas ang MCGI. So, ewan ko kung ano po yung batayan ni Dajon na hindi po maliligtas ang MCGI. So, kung hindi maliligtas ang MCGI, sino ang maliligtas? Good morning, kapatid. Ayan, good morning din sa iyo, kapatid na John Alvin.
Pacheco. Yan. Good morning sa iyo, no? Kapatid. At good morning din sa iyo, kapatid na Dajon. At saka si kapatid na Milo, no? Andyan lang nanunood. Salamat po sa iyo, kapatid na Milo, no? Maraming salamat po sa iyong laging pagsuporta sa akin, maging sa pangangailangan, no? Maraming salamat. So kapatid na Dajon, good morning. Good morning po, brother. Ayan. Si kapatid na Dajon, mga kaibigan, ay kapitbahay ko lamang po ito. Mga kababayan, ewan ko lang kung saan banda siya rito sa aking kapitbahay, mga kapatid. Pero hindi po mahalaga yon kasi ang usapan dito ay tungkol po sa pananampalataya. Sa aking pinaliwanag, kapatid na Dajon, tungkol po sa relihiyon, ikaw po ba ay tutol sa aking sinabi or hindi naman? Tama ka po dyan, mga brother. Tama po, kailangan ng religion para sa kaligtasan. Ayan. So, dun sa punto na yon, mga kaibigan at mga kapatid, pareho kami ni kapatid na Dajon na kailangan ng relihiyon. Hindi katulad yung mga sinasabi ng iba na hindi kailangan ng relihiyon, ang kailangan ay relasyon. Paano madugtong yung relasyon mo sa Diyos kung wala kang relihiyon? Kasi yung relihiyon, gawa, pagsamba. Kung gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng kabutihan, yun ang relihiyon. Yun ang relihiyon. Yung for example, yung kaibigan mo o yung kapwa mo tao, iniibig mo o pinapangaralan mo sa tamang aral ng Diyos, pagsamba yun. Yun ang ibig sabihin kasi ng relihiyon. Ang tumatatak lang kasi, ulitin ko, ang tumatatak sa isip ng tao kapag relihiyon ang pinag-uusapan, sekta. Hindi po, hindi sekta yung relihiyon. Yung relihiyon po ay gawa, paggawa, pananampalataya. Kapag hindi ka po naglalasing, kapag hindi ka po nambababae, kapag hindi ka po nagnanakaw, ibig sabihin, nagre-relihiyon ka o sumasamba ka sa Diyos. Tama po ba yon, kapatid na Dajon? Meron lang po akong idadagdag, brother. Sige. Ang pagkaunawa ko, ang religion sometimes refers to the sect. Religion na rin yun. Doon mo may papakita kasi ang pagre-religion mo ay mayroon kang grupo that is sekta. Yan po ang gamit ng pagkikipagrelasyon sa Diyos. Now, if yung mga iba naman ng mga tao na hindi na daw kailangan ng religion, yes, pwede rin pong tumindig sila na gano'n, pero yung kanilang stand na wala silang sinamahang relihiyon ay harap din naman sila sa hukuman ng ating Panginoon Jesucristo, mapapabilang po sila sa mga hindi nakatagpo o nakatugtas ng tamang relihiyon patungo sa kaligtasan. Yan po. Ayan. So, may point ka doon, kapatid na Dajon, hindi naman po ako tutol doon. Gaya yung sinabi mo na kailangan makipaggrupo ka. Pero alam mo, kapatid na Dajon, isa sa aking napansin sa mga tao na dahilan po nila kung bakit ayaw po nilang magrelihiyon, mga kaibigan, mga babayan. Minsan, malaking kasalanan din ng mga grupo tulad ng mga sekta. Meron din silang mga kasalanan, meron ding dahilan kung bakit yung mga tao ay ayaw magrelihiyon. Kasi unang-una, ang mga relihiyon po, kung titignan natin, abusado kung minsan. Ewan ko kung naniniwala ka doon, kapatid na Dajon, na may mga relihiyon na abusado na kasi kung minsan, kapatid na Dajon. At may mga relihiyon na minsan yung kanilang sinasabi hindi nasusunod o hindi talaga ginagawa. Kaya ang sabi po ng mga tao, mga iba, kasi ako po na-experience ko yan dahil ako ay ginagawa namin yan, yung magbahay-bahay, yung tinatawag nilang Bible study, bawat pamilya, no? Isa sa kanilang mga sinasabi,
Ay, wala. Kahit magrelihiyon ka, wala rin. Yung mga nandyan sa mga sekta na yan, wala. May nakikita ko, umiinom pa rin. Walang pagbabago. Ganun po yung kanilang reaction. So, may kasalanan din ng ano masasabi mo doon, kapatid na Dajon? Yung portion na yan po na sinasabi mo, brother, ay matagal ng panahon. Just after the 100 years siguro, or more than 100 years after Jesus Christ, nandyan na yan. Hanggang ngayon po nagpapatuloy yan. Habang tumatagal at humahaba yung panahon na pinag-aaralan ng religion, tumadami po yung mga naging pilosopo dahil gawa rin po yan ng mga bulahan, mga ngaral na lumipas at saka mga religion na natutuklasan ang mga kamaliang turo. Kaya ang mga iba ngayon ay naninindigan na sa ganyang stand nila. Ngayon, kaibigan, ang masasabi ko dyan, sa panahong ito, kung bakit nababanggit ko na ang MCGI ay wala rin kaligtasan kasi ang nakita ko at manawaan ko sa Biblia, sa susuriin po natin mabuti na tayo. Tatlong sangkap ang nababasa dyan sa Biblia, tatlong sangkap na dapat magkakasama yan upang matuntun ang kaligtasan. Yan. Isa na po itong pananampalataya na ito na pumasok ako, kaibigan, dahil napakaganda po yung title. Dapat ito matalakay na maayos at maraming makakaunawa sa pamamagitan mo, Brad Esel. Marami tayong mapapaliwanagan. Itong video mo na ito, maraming makakaunawa dun sa tatalakayin na natin na word na pananampalataya. Ito pong word na ito, na matagal ko na pong tinatanong sa mga yan, nawala si kapatid na Dajon, no? Mga kaibigan. So, yung pananampalataya, mga kaibigan, ay kung saan manggagaling yon, doon po sa pakikinig. Ang pananampalataya po kasi yun po yung susi ng kaligtasan. Kasi kung wala kang pananampalataya, paano mo gagawin yung mga doktrina ng Biblia? Kaya ka nga sumusunod sa kautusan ng Diyos dahil nagkaroon ka ng pananampalataya. Sa anong pananampalataya? Doon po sa iyong napakinggan, gaya yung doktrina ni Kristo. Kasi dito tayo magkakatalo-talo, mga kaibigan at mga kababayan, dito sa doktrina. Na kung saan, kung yung pananampalatayang usapan, marami pong klase ng pananampalataya. Yung mga Muslim, mayroon silang pananampalataya. Pananampalataya nila, iba sa ating pananampalataya. Yung mga Budista, mayroon din silang pananampalataya. So, iba-iba yung pananampalataya natin. Lalong-lalo na po sa nagsasabing mga Kristiyano na napakarami po tayong iba't ibang pananampalataya, gaya yung pananampalataya ng Baptist, pananampalataya ng mga ibang born again, pananampalataya ng mga saksi, pananampalataya ng Sabadista. So, dito pa lang, napakarami na po tayong pagkakaiba sa pananampalataya dahil doon sa pagkaunawa natin sa bawat talata. Ngayon, kung sa bagay, hindi natin masisisi ang bawat isa, pero tayo, mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag po sa atin yung ating tinitindigan na paniniwala sa mga doktrina ng Panginoong Jesucristo, gaya yung relihiyon na aking unang tinalakay, mga kapatid, na ang relihiyon po ay kailangan sa tao. Isa sa mga doktrina ng Biblia na kailangan yung tao ay meron siyang relihiyon o pagsamba. Meron siyang pagsamba. Pero kapag ginagawa mo yun na wala ka sa piling ng ating Panginoong Jesucristo, abay hindi po maike-carry yun. Hindi po kasi ganito
kaya ka gumagawa dahil sumasampalataya ka na someday ay mabubuhay ka muli. At someday pupunta ka doon sa inihanda ng Diyos na buhay na walang hanggan at bagong langit at bagong lupa. Na yung relihiyon po kasi o yung pagsamba, yung paggawa, pare-parehas lang kasi yan eh. Yung paggawa po kasi natin ng mabuti, yun po yung ating damit. Yun po yung ating kayamanan sa langit o sa kabilang buhay. Kaya mo ginagawa yung mga bagay na mabuti dahil mayroon kang pananampalataya na someday pupunta ka roon. Iba kasi yung mayroon kasing gumagawa ng mabuti hindi tungkol po sa kaligtasan ang ginagawa nila, gaya na lamang po ng mga politiko. Huwag po tayong lalayo sa politiko. Yung mga politiko, nagbibigay po sila ng ayuda, lalong-lalo kapag malapit na ang botosan, nagbibigay sila ng mga ayuda, hindi dahil sumasampalataya sila sa Diyos, kundi dahil meron silang hinahangad na makuha sa tao na binibigyan nila. Kaya nga yung mga iba ay nagiging tawag doon, yung sigurista sila eh. Kailangan makuha nila yung pangalan at magpirma sila, ganon. So yun po ay walang hindi po yun tawag doon, hindi nakakerry sa Diyos yun, mga kaibigan. Gumagawa sila para lang sa sarili nila. Hindi po yun kasali o hindi po yun sa langit. Wala po, mga kapatid. Gaya yung mga politiko, totoo, may mga politiko gumagawa ng mga project gaya ng tulay. Mga kaibigan, mga kapatid, ipinapagawa nila yung tulay. Akala natin meron silang pagmamahal sa bayan, meron silang pagmamahal sa tao. Tama, nakakatulong sa tao yon. Pero alam nyo, mga kaibigan, meron akong nakakausap ng mga engineer na kung bakit daw nila kinukuha yung isang project o bakit nagbibigay ng project yung gobernador, mayor or anuman, mga kaibigan, dahil meron po pala siyang share doon sa project na mas malaki pa kaysa yung pumunta doon sa project minsan. Kaya nga yung nangyari dyan po sa Kabagan, Isabela, mga kapatid, yung tulay dyan dahil sa corruption So ibig sabihin, yung mga mabuti na ginagawa nila, hindi po yun makapasa o hindi po yun nakakerry sa kayamanan nila sa langit. Ginagawa kasi nila yon dahil sa pansarili. Tulad yung mga scholar na yan. Scholar ng mga DSWD, DepEd or anuman, mga kababayan. Alam nyo, mga kapatid, ibinibigay nila yan, yung mga scholar na yan, para makuha nila ang atensyon ng mga bata para magiging botante nila. So hindi ako mga kaibigan, mga kapatid, dito live ito, no? Buong mundo ito. Naniniwala ko hindi po yun carry doon po sa kayamanan sa langit, kasi ginagawa nila yon dahil sa pansariling interes. Ang gusto kasi ng Diyos na pagtulong sa tao, kabutihan para sa Diyos. Yung ginagawa mo, yung pagbigay mo, yung pag-aabuloy mo, ay wala kang ibang interes. Gaya yung paniniwala ng iba na kapag sila daw ay magbigay, mabigyan ng marami, yayaman. Hindi ako conforme doon, mga kababayan. Ang pagbibigay po ay hindi dahil gusto mong yumaman. Sakim po ang tawag doon. Yung mga tao kasi, yun ang ginagamit nilang paraan para maraming mag-abuloy. Mali po yun para sa akin. Bakit, mga kapatid? Kasi ang pagbibigay po, dapat wala kang hinahangad na kapalit. Hindi ka magbigay dahil gusto mong yumaman. Hindi ka magbigay sa mga tao dahil gusto mo yung kanilang boto.
mali po yung ganung estilo ng mga tao na ginagawa. Kaya pati yung mga sekta, maraming ganun mga kababayan mag-conduct ng bautismo, picturean yan para makita ng para suportahan. Mali po yon. Mali, napakalaking mali po yon, mga kababayan. Kailangan kapag binautismuhan mo yung tao, talagang ipangaral mo sa kanya, kailangan hindi dahil para gumaling siya, para yumaman siya, para hindi, ituro mo na kailangan ng bautismo para sa kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan, hindi dahil mayroong kapalit. Yun ay mga peke yon, mga kababayan at mga kapatid. Yan po ang masasabi ko dyan. Kaya alam nyo, kapatid na Larry, good morning, no? Hindi kita napansin agad, no?